Naniniwala ka bang kaduda-dudang nakapag-deliver ang 18 dating sundalo nung 800 billion pesos? Ang nagsabi ng, opo, kaduda-duda sila. Walang nagsabi. At nagsabing hindi po sila kaduda-duda. Naniniwala. Naniniwala po kami sa kanila. 100%. Aba, teka, Senator Ping Lacson, hindi pa kami tapos sa'yo. Kakalampagin ka namin araw-araw hanggat hindi mo ipatawag yung 18 ex-Marines dyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. O mga kababayan, i-share nyo na agad itong video na ito at sabay-sabay nating hambalusin, alampagin itong napakakupad, napakabagal at walang direksyon na hearing ni Pinky diyan po sa Blue Ribbon Committee patungkol sa issue ng flood control anomalies. Pero bago natin ipagpatuloy, sabay-sabay nating panoorin muna itong video na ito. Ipapaalala ko sa inyo to. Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are then you we so should not protective of this judge. guy? Why are you so protective? I am not This guy. Why are you so protective? protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Discaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. Yan ay yung kaganapan kung saan sinuspindi ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson yung hearing na yan. Nandiyan dyan yung mga Diskaya, yung mga BGC boys, at sinabi niya rekta kay Senador Marcoleta na kung pinoprotektahan ba nito yung mga Diskaya. Nung pumalag si Senador Marcoleta, aba-aba nabahag yung buntot. Mukhang takot yatang makipagdebate. At mga kababayan tanong ko sa inyo, kailan nyo bang nakita at narinig na nakipagdebate itong si Pinky dyan mismo sa Senate debates? Parang wala pa akong natatandaan. Tatandaan natin bilang senador, napakahalaga na magaling ka sa isang debate para nakikita natin yung dalawang anggulo o side ng pinag-uusapan o istorya. At doon makapamimili ang taong bayan kung sino ba talaga yung tunay nagsisinungaling at sino ba dapat ang panigan. At sa ganoong paraan, makakagawa kayo ng maayos at napakagandang batas dyan mismo sa Senado. Pero hindi yan ang focus ng video na ito, kundi ibabalik ko sa iyo yung tanong mo kay Senador Marcoleta. Pinoprotektahan mo ba si BBM o si Martin Romualdez at yung mga sangkot sa flood control anomalies? Dahil kung hindi ang sagot, dapat imbitahan mo na ang 18 ex-Marines. Bilang Pilipino, may karapatan na akong malaman kung ano ang katotohanan. At sa mga kababayan ko, kung kaisa ka sa panawagang ito, lakasan na natin ang ating boses. I-comment mo dyan sa ibaba ang iyong reaksyon at opinion. At tulungan mo ako na marinig ni Senador Pinky itong boses ng taong bayan. O paano? Ako si GATV. Maraming salamat. 100%. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Naku po, oo. Paano mo ngayong babanggain yung ganyan? Sana man lang mayroong nagsabi mo kahit 1% o 2%. Oho. Bakit naman nagkaisa naman yung mga opisyalis ng ating pamahalaan na may kakayahan sana na sila yung mang-usig Opo. Ang importante rito ay magawa mo yung hinahanap ng mga tao Yan, oho. Hindi mo ba pagtatanggol ang karapatan ng mga tao? Saan ka ba kakampi? Di ba? Kakampihan mo ba yung gumawa ng paglilimas sa kaban ng bayan? Doon ka ba kakampi? Hindi mo ba kakampihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan mo ngayon? Oo nga. Baka sakaling dito makahanap man lang sila ng konting liwanag. Opo. Pagkatapos sasabihin ng ombudsman, pagalit pa yung isa naman, kukwentahin pa niya kung kapanipaniwala. Oo nga. Paano mo kukwentahin ang paniniwala, Jen? Oho. Ha?
Gagamit ka pa ng statistical model eh. Mahirap Alam mo, i-quantify yan, Sen. Sabi nga nila. Oh. kahit nagamitan mo ng differential calculus yan, mahirapan ka. Oo. Kahit po coordinates, hindi kaya yun, Sen. Ha? Kahit coordinates. So nakita mo naman sa coordinates pala, Nagkagulo. Windaw yun. Oo.